before we start, so kailangan natin ay mag-prepare muna ng mga gamitin natin para sa ating smoking and roasting fish preserving method. So, nandyan yung mga dapat nating ihanda. Nabasa nyo naman kanina yung ating una-una yung fish, pangalawa yung ating salt, pangalawa yung water, and also yung plastic container. So, malinis na yung isda dyan. Hindi ko lang na video kung paano linisin ng isda, pero alam naman natin kung paano talaga linisin yung isda. Then, para sa ating smoking and roasting method, so nakasama na dito yung ating wet salting method. Before natin siya i-roasting or smoking yung isda, kailangan natin siyang ibabad sa tubig na maraming asin in 12 hours. So, ang bubunin natin na oras para sa method na ito ay abutin ng 48 hours. So, halos 2 days ang preparation nito ng ating fish preservation. So, yun lang. Pagkalagay natin ng tubig dun sa ating sa ating plastic container, ay lagyan natin yung salt, tapos ay haluin lang natin, tapos natin natin matunaw. Then pagkatunaw, lagyan natin yung ating fish. At yun nga, pagkalagay natin ng fish dun sa ating plastic container, takpan natin ng ayos para hindi mapasukan ng anumang bacteria o anumang masasamang dahil wala kaming ref. So, ilalagay na lang natin ito sa cooler natin in 12 hours. Antayin lang natin. Makalipas ang 12 hours, so ngayon, kailangan natin mag-prepare para naman sa smoking and roasting para sa ating fish preserve. Ngayon, gawin ko muna ay magdidikit muna ako ng apoy para nga dun sa ating fish preservation na smoking and roasting. So, wala tayong magandang pwesto na pwedeng i-preserve yung isda. So, dito lang sa aming tungkuan. Ayan. Magdikit lang muna tayo ng apoy hanggang sa ito ay magkaroon na ng paga, kasi mas magandang pagsalangan yun ng ating fish para sa ating smoking and roasting preservation. Kunin na natin yung ating fish na nilagay sa cooler in 12 hours. So, yung 12 hours na yun, na nakababad siya sa salt, may water, mas nagiging malasa yung isda sa pamamagitan ng isang method na yun. Then dito, kailangan natin tuyuin yung isda bago natin ilagay or tusukan ng metal or malinis na metal or stick na kung saan natin siya ibibitin para sa ating smoking and roasting. So, yung pinapare ko dyan ay para siyang kawat or literal na kawat siya, para malinis naman. Nilinisan ko siya ng maayos. Then, inayos ko lang siya ng pagkakatusok ng isda. Pantay lang, then hindi ganon na nasira yung isda. Doon nga sa pag-preserve natin in 12 hours yung isda sa wet salting, wala namang nangyaring iba sa kanya. Ganun pa din yung amoy niya kasi nakababad siya sa tubig na may asin. So, yun. Nandito na. Prepare na natin. Ganun yung itsura ng ating smoking and roasting. Mag-antay lang muna tayo ng mga 12 hours ulit na nakababad dyan yung isda. After 12 hours, ito na yung itsura ng ating isda. So, ganun. Medyo okay. Maganda yung kinalabasan niya. Para pa din siyang fresh na isda. Then, yung lumabas pati yung pagkalangis ng isda. So, wala tayong nilagay na kahit ano, asin ng talaga. Pero nagkaroon siya ng langis or yung mismong oil ng isda. And yung amoy niya, amoy tapa. Ganun yung amoy kahit ginawa naman natin, binitin ng natin yung isda. So, hindi ganun kakulong. Pinag
preserba ng isda, pero maganda naman yung kinalabasan niya. Eto nga, tabangon yung aking mga pusa sa isda na ating pinaserve kasi nga mabango talaga siya. Thank you for watching. Bye-bye!